Happy New Year, Capricorn! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng mystical card at angel number para sa mga Capricorn. Kukuha ako ng 3 or 4 na cards para sa mystical card at 2 naman para sa angel number mo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Capricorn? Uy, ayan. Itong 3 card na ito yung card mo kasi ito na yung ipinakita. Alamin natin yung meaning sa booklet. Live in the now. Yung past ay natapos na. Yung present ang dapat mong mas bigyang pansin para maging maganda yung future mo. Take pleasure in the things you do. Ang ibig sabihin nito ay huwag ka masyadong mag-focus sa mga susunod na gagawin mo or mangyayari. I-enjoy mo yung ngayon, yung moment ngayon. Get back into balance. Gamitin mo yung oras mo sa mas healthier at mas importante. Lahat ng cards mo connected, magsilbing guide ito sa iyo. Yung angel number mo naman ang alamin natin. At saka mukhang ilan sa inyo, kinokontrol mo yung buhay mo. At saka meron kang gustong lagpasan na chapter. Na kung pwede lang mabilis mong makalimutan. At saka kapag hihiling ka, dapat yung alam mong mas makakabuti, hindi yung dahil sa mainit yung sitwasyon ngayon. 444. Listen to what someone might be saying to you. Mukhang meron kang hinihingian ng advice or may nakakapansin sa iyo. 555 means a change is coming your way and you should embrace it when it does. O, meron naman palang pagbabago kaya hindi mo kailangan magmadali. Alamin naman natin kung ano ang major lesson sa 2023 na makakatulong sa taong 2024. Sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay general reading. Guide reading lamang po kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. I-share ko lang sa inyo guys kasi dati meron kaming tindahan. Kausap niyo yung mama ko. Ngayon, ang sabi niya kapag daw namatay siya gusto niya, yung magiging sikat siya. Alam nyo na headline talaga siya sa TV. Kaya mas maigi na ang buhay natin kahit maraming problem, relax lang guys. Kasi hindi naman araw-araw laging Lunes. May panahon na huhupa din yung sitwasyon. Naku, gusto mo talaga ng changes The Tower, 4 of Pentacles, King of Swords. Yung major lesson mo sa 2023 na makakatulong sa 2024, sinabi na ng mystical card. Nakadalawang cards ka na nga sa pagkontrol sa buhay mo. Ang ilan sa inyo nagpapakorte. Yung bang sa husgado nag-uusap. Kung pwede lang, mahilan mo na yung mga araw para matapos na. Nababagalan ka kasi sa proseso. Gusto mo meron ng pagbabago. At saka ang ilan sa inyo may person kang hindi makasundo. Tingnan mo, magkatalikod kayong dalawa. Ang ilan sa inyo sa career, stable yung trabaho mo pero may panahon na nahihirapan kang i-maintain yung posisyon mo sa trabaho.
Lalo na't merong person na pinupuna bawat kilos mo. Ito yung nagpapastress sa iyo. Ang advice ng mga cards, kung trabaho yung pinag-uusapan nyo, huwag ka masyadong maging sensitive. Kunin mo yung makakatulong para mag-progress yung karir mo. Sa negosyo, maging cool ka lang, nakadalawang cards ka na. At saka pag may pinipresenta sa iyo, pag-aralan mong maigi. Huwag basta agad-agad magdesisyon. Ang ilang single, nagkaroon ng maling impression yung potential person na nagkakagusto sa iyo. Ang akala arrogante ka. Kaya mas maigi na kapag rejected ka sa potential person, itanong mo kung ano yung mali kasi makakatulong sa iyo yun para maiwasan mo na hindi na mangyari. Sa mga nasa relationship, para makasurvive ang relasyon, maging open at honest sa pakikipag-communicate. At saka iwasan mo rin kung ano yung ayaw ng person mo sa relasyon. Meron kasing person na seloso o kaya mapagkontrol. At kung may maling nagawa ang person mo na hindi mo kayang patawarin, magdesisyon kung magsama ba or i-let go ang relasyon. Ito naman yung dapat bigyan ng pansin. Ten of Pentacles, Page of Cups, at the Fool. Sa mga cards na ito ay pinapakita na magkakaroon ka na ng proteksyon at saka magiging malaya ka na sa situation. Di ba nga merong person na nagpapaabogado? At saka ang swerte mo kasi suportado ka ng mga kaibigan mo at ng pamilya mo. Ito na yung bagong simula, renewal ng buhay mo na mas positive. Ang ilan sa inyo sa business, yung maliit na negosyo na sinisimulan mo, mapapalago mo. Ang ilan sa inyo, sa mga unang cards kasi merong person na walang trabaho Pero makakahanap ka ng trabaho na pangmatagalan na. Kaya tuloy-tuloy na rin yung kita at magugustuhan mo yung trabaho mo. Sa negosyo, sa career, yung kita mo, mas dadami pa, higit pa sa inaakala mo. Kasi pinapakita na gusto mo yung mga ginagawa mo at saka inspirado ka. Ang ilan na nasa relationship, solid yung relasyon nyo ng person mo. Kaya yung person mo nagpaplano na rin siya na magpakasal ba kayo or bibili ba ng bahay o upa na ba, yung patungkol sa relasyon niya yung iniisip niya. Pero ang ilan na nasa relationship, yung person mo marami siyang plano. Kaya lang iniisip niya kung kaya niya bang ipagpatuloy yung mga plano niya. Ayaw niya kasing mabigo ka sa kanya. Na kahit ang tagal nyo nang magkasama, hindi pa rin siya nagko-commit or nagpo-propose. Ang ilang single naman, may potential person na darating sa buhay mo na ang pakay niya ay yung pang long term na relasyon na. Gusto niya yung magpakasal na kayo. Kaya lang ang ilang single, hindi ka handa sa mga darating na magandang oportunidad sa iyo. Kasi nakadalawang cards ka na ang ilang single, gusto lang muna mag-enjoy sa pagiging single. At saka dalawang cards na rin kasi yung nagsasabi na kailangan subukan mo makipagrelasyon para makilala mo yung true love na para sa iyo. Mukha kasing kilala mo na kung titingnan mo yung mga cards, nasa present na tayo. Or malapit mo na siyang makilala. Ang aalamin naman natin ay ang goals na dapat gawin or ipagpatuloy. Ayan, 7 of Cups, 6 of Swords, at 3 of Pentacles. Kung sa mga mystical card at naunang tarot cards ay nagmamadali ka, dito sa mga cards na ito, soul searching ka. Marami ka pang gustong maintindihan sa sarili at saka sa sitwasyon, kahit na marami ka mang option.
At saka nagkakaroon din ng unti-unti na progress at saka moving on sa situation. Unti-unti nang kumakalma yung sitwasyon at nagkakaroon na ng growth kasi may naiintindihan ka na sa situation mo. At saka naka-4 na cards ka na para sa solid na pundasyon na binubuo mo sa mga pinaplano mo sa buhay. Sa health, pinapayuhan ka ng mga cards na bawasan mo yung maraming ginagawa at saka yung bang makapag-relax ka naman. Ang ilan, hindi mo to gagawin ngayon. Maybe sa next month or susunod na buwan, yung mag-diet. Pero dahil na rin sa lifestyle mo, medyo mahihirapan ka na mag-diet. Ang ilang single, maraming potential person na nagkakagusto sa'yo. Kaya lang sa ngayon, nakadalawang cards ka na healing ka pa lang. Pero meron talagang person na nakakapansin na sa iyo. Noon pa man gusto ka na niya. 2 cards na kasi nagsasabi ng secret admirer. Sa relationship, hindi naman araw-araw mamimiss mo yung person mo or laging okay kayo. Pero gawin mong exciting at saka masaya ang relasyon na parang magkaibigan lang kayo. Pareho nyo dapat bigyan ng effort ang relasyon. Grow together and learn together na dapat maging goal nyo or ipagpatuloy sa relasyon. Alamin naman natin kung ano ang additional cards para sa mga Capricorn. Itong 6 of Pentacles ay kailangan ng give and take sa connection or relationship at saka nakaramdam ka na rin ng painful experience sa financial. Kaya huwag makalimot na tumulong sa kapwa ng makakaya mo. The Star, pangatlong card na ito na magiging kalma or mo-overcome yung mga situation na kinakaharap. At saka, kapag nag-wish ka, pangalawang card na ulit ito, na kailangan tapat yung intention mo. Yung talagang kailangan mo at importante. Itong Knight of Swords naman ay pinapaalala sa'yo na importante din yung ibang idea ng kapwa mo. Dapat mong tandaan na maging open at saka maging mapag-unawa sa mga paniniwala ng iba kahit na may sitwasyon na pagdaanan.